Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion ngayon itong post ang balita ngayon. Title: Because of Cat's Eye. Cat's Eye yung ilaw sa may highway nilalagay ng DPWH. Because of Cat's Eye, Representative Luestro has been hit by a case at Ombudsman. Sinampahan ng kaso Congresswoman Luestro. Okay. Batangas 2nd District Representative Jerbil Luestro is facing a grave case in the Office of the Ombudsman in relation to alleged overpricing, irregular use of funds, and abnormal implementation of the Cat's Eyes Road Study Project in Batangas City, San Pascual, Bawan Diversion Road. Also included in the complaint are DPWH Calabarzon Regional Director Jubel Mendoza and Batangas 2nd District Engineer Sonia Paglikawan, who are both welcome in the alleged wasteful and overpriced execution of the project. The Cat's Eyes project is intended to road safety improvements, but according to the complaints, there is a huge difference between the actual cost and quality of the project, reason to file the case with the Ombudsman. Okay, so ayan po. Hindi nakalagay dito sino yung nagsampa ng kaso, but I believe mga concerned citizens. At ito, pag nagbibiyahe kami ng gabi, ang aking wife, nakikita namin talaga dito sa Mindanao yung mga Cat's Eye. Nakakatulong nga naman. Kagabi nagbiyahe kami, kaya ngayon nasa sakyanan ako nagblog. Nasa bundok-bundok ako ngayon. Nandito lang ako naghanap ng mayroong signal para maka-upload. Kagabi nag-drive ako. Yung mga porsyon ng kalsada na may Cat's Eye, nako, ang sarap mag-drive. Sabi ko, nakakatulong. Sabi naman ng wife ko, grabe naman ang DPWH. Sabi niya, bakit? Panood niya ata sa Facebook reel o nabasa niya. Ang actual cost ng Cat's Eye, sabi ng wife ko ito 1,000 pesos lang. Yung Shopee ba, orderan mo sa mga normal Kaya lang, ang nakalagay daw, I'm not sure kung gaano ito katotoo, sa costing ng DPWH, umaabot daw ng 10,000 pesos o 11,000 pesos ba? Ang alam ko, nabanggit ito ni Mayor Benji Magalong. Overpriced daw talaga yung Cat's Eye na yan. Yan ang mga paboritong project ng mga mambabatas. Rock netting, yung dito sa may slope ng bundok, tabi ng highway. Yan, rock netting. Yan, Cat's Eye. Meron pa yung solar lights sa may kalsada sa highway. Yan, ang lalaki daw ng patong. Kaya itong si Congressman Leandro Libeste, grabe ang kanyang compassion na bawasan ang budget ng DPWH ng 25%. Kasi itong budget for 2026, nakapaloob na doon yung mga overpriced na cost estimates ng DPWH. So ipinaglaban ni Congressman Libeste, pwede ba bawasan natin ng 25% para makatipid tayo, kasi overpriced yung nakalagay sa NEP budget ng Sa kasamang palad, hindi pumayag si Secretary Vince Dizon. Wala daw siyang magagawa. Next year na daw. Doon ako nawalan ng gana kay Secretary Dizon. Bakit? Hintayin mo pa ng next year. Alam mo nang overprice yung budget sa ahensya mo. Next year ka pa gagalaw. To me, that's a no. Wala na talaga. So, ang mga kongresista din, sa budget hearing sa Kongreso, inaprubahan ang budget ng 2026. 12 lang ang kongresista who voted no sa budget ng itong 2026 budget.
Isa na yan si Congressman Libeste dahil ang kanyang rason is overprice ang budget ng DPWH. And as a form of protest, ibinalik niya yung sweldo niya. Pati office budget niya, binalik niya. Hindi ko kailangan yan. I don't need the salary from Congress. Sabi niya, wow. Kasi mayaman itong kongresistang ito. Okay, so gano'n ha. But tingnan nyo, napahiya ang DPWH kasi mismo ang Pangulo na ang nag-order. Bawasan nyo 50% ang paggastos ng DPWH dahil overpriced yung mga Saka lang sumunod si Secretary Vince Dizon. Utos ng Pangulo, magtipid tayo. So, yan, cat's eye. So, salamat naman. At may nagsampa. Ulitin ko hindi ko hindi nakalagay sa post sino yung nagsampa, but I believe it's a concerned citizen and depende na sa ombudsman. Dito natin makikita kung ang ombudsman Remulla sabi niya na patas tayo, wala tayong pinapanigan. Duterte, mabilis ang aksyon basta laban sa mga Duterte. Ito, Luistro, ito yung dikit na dikit kay Speaker Romualdez. Ano sabi niya? Dahil kay Speaker nagkaroon tayo ng AKAP. Dahil kay Speaker nagkaroon tayo ng MAEX. Dahil kay Speaker nagkaroon tayo ng TUPAD. Puros Speaker. Grabe, iniidolo niya ang Speaker. Speaker Romualdez. So ito ngayon, sampahan ng kaso. I don't know. Umasa na lang tayo, sana maging patas ang ombudsman para naman magkaroon ng magkaroon ng hustisya. Kawawaw, Cebu, ang daming Visayas region pala, itong Bagyo Tino, 111 ang nasawing buhay dahil sa bagyo, dahil sa baha. 26 billion ang pundo ng Cebu province. Walang nagawa para depensahan, protektahan ang buhay ng kababayan nating Pilipino. Tapos, ang ICI pa ngayon ang ginagawa, doon sila sa Davao nag-iimbestiga. Wow naman, yan ang tatak ng Marcos administration. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo itong tribo ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Ug karon mo nini ang matagaan og yero. Salamat kayo sa paghatag sa sin. So muna ni ang atop nga nata na gyud kung maulan, so maulan na gid siya.